Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Pamagat ng pag-aaral. Alalahanin ng asawa ni Lot, ang panganib ng paglingon sa nakaraan. Isang pag-aaral sa kasulatan at aral batay sa Lucas Kapitulo 17 versikulo 32. Pangunahing teksto. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Lucas Kapitulo 17 versikulo 32. Panimula. Ang Lucas Kapitulo 17 versikulo 32 ay isa sa pinakamaikling talatang binanggit ni Jesus, ngunit taglay nito ang isang makapangyarihang babala. Sinabi niya ang mga salitang ito habang nagtuturo tungkol sa kanyang ikalawang pagparito at sa darating na paghuhukom ng Diyos. Ipinaalala niya sa kanyang mga tagapakinig ang panahon ni Noe at ang panahon ni Lot, upang ipakita kung paano nagpatuloy ang mga tao sa kanilang karaniwang pamumuhay habang binabaliwala ang mga babala ng Diyos. Biglang idinagdag ni Jesus ang maikli ngunit seryosong paalalang ito. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit sasabihin ni Jesus sa mga mananampalataya na alalahanin siya? Dahil ang kanyang kwento ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, ito ay babaalang espiritual para sa bawat henerasyon. Ipinapakita ng kanyang buhay ang panganib ng pusong hati, taong pisikal na lumalayo sa makasalanang sanlibutan, ngunit sa kalooban ay nananatiling nakakabit dito. Ang pangunahing katotohanan ng bahaging ito ay, ang pusong patuloy na lumilingon sa sanlibutan ay hindi ganap na makasusulong kasama ang Diyos. Tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na lumayo sa mabubing sanlibutan. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kahulugan sa kasulatan. Ang kwentong pinagbabatayan ng mga salitang ito ay matatagpuan sa Genesis Kapitulo 19. Dadalhin na ng Diyos ang paghuhukom sa Sodoma at Gomora dahil sa kanilang matinding kasamaan. Nagbigay ng babala ang mga anghel kay Lot at sa kanyang pamilya na tumakas agad, kasama ang tiyak na utos. Genesis Kapitulo 19 versikulo 17. Tumakas ka upang iligtas ang iyong buhay, huwag kang lilingon sa likod. Inililigtas sila ng Diyos mula sa tiyak na pagkawasak. Pisikal na lumabas ang asawa ni Lot sa lungsod, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling nakakabit sa mga bagay na kanyang iniiwan. Ang paglingon niya ay higit pa sa simpleng pagkamausisa. Ipinahayag nito ang kanyang tunay na kalagayan. Pagkakaugnay sa mga bagay ng sanlibutan. Paglaban sa utos ng Diyos. Pagiging hati ang katapatan. Kahulugan ng aral. Ito ay nagtuturo ng katotohanan tungkol sa pagpapabanal, ang panawagan ng Diyos sa kanyang bayan na humiwalay sa mga gawang makasalanan at mamuhay para sa kanya. Ang mga mananampalataya ay naririto sa sanlibutan, ngunit hindi tinatawag na maging katulad ng sanlibutan. Roma Kapitulo 12 versikulo 2. Huwag kayong makibagay sa takbo ng mundong ito. Tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na mamuhay ng naiiba. Naiiba ang mga pinahahalagahan. Naiiba ang mga prioridad. Naiiba ang pag-uugali. Ang pagsunod kay Kristo ay madalas na nangangailangan ng pag-iwan sa dating mga gawi at pamumuhay. Halimbawa sa buhay, isipin ang isang taong inililigtas mula sa nasusunog na gusali. Habang hinihila siya ng mga bumbero patungo sa ligtas na lugar, bigla siyang lilingon pabalik dahil hindi niya maiwasang isipin ang mga ari-arian na naiwan sa loob. Ang panganib ay hindi lamang nasa likuran niya, ito ay ang kanyang matinding pagkakabit sa mga bagay na kanyang iniwan. Ganoon din, marami ang nagnanais matanggap ang kaligtasan ngunit ayaw naman talikuran ang dating pamumuhay. Pagsasabuhay. Tanungin ang iyong sarili, may mga gawi pa ba akong pinanghahawakan na inuutusan ako ng Diyos na iwan? Nakakabit pa ba ang aking puso sa mga bagay na humihila sa akin palayo kay Kristo? Sumusulong ba ako sa espiritual o patuloy na bumabalik sa mga dating ugali? Ilan sa mga bagay na maaaring hilingin ng Diyos na iwanan ay mga gawang makasalanan, kawalan ng pagpapatawad, pagmamataas, mga maling samahan, mga prioridad na makamundo. Mahalagang aral #1. Hindi mo ganap na masusundan si Kristo habang patuloy na nakakapit sa mga bagay ng sanlibutang iyong iniwan. 2. Ang pusong hati ay nagdudulot ng panganib sa espiritual na buhay. Ang asawa ni Lot ay lumingon. Kahulugan sa kasulatan. Sinasabi sa Genesis Kapitulo 19 versikulo 26. Ngunit ang asawa ni Lot ay lumingon habang siya ay nasa likuran nito, at siya ay naging haliging asin. Ang kanyang kilos ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng kanyang puso. Sa panlabas ay umaalis siya sa Sodoma, ngunit sa kalooban ay hindi pa tuluyang lumalayo ang Sodoma sa kanya.
Ito ang babala ni Jesus, ang pusong hati ay mapanganib. Marami ang nagnanais magkaroon ng parehong bagay. Langit at ang sanlibutan, si Kristo at ang mga pagnanasang makasalanan. Pagsunod at pakikipagkompromiso. Ngunit ang pagiging alagad ay nangangailangan ng ganap na pagpapasakop. Kahulugan ng aral. Ito ay nagtuturo ng katotohanan tungkol sa pagiging Panginoon ni Kristo. Hindi lamang tinatawag ni Jesus ang tao na kilalanin siya, tinatawag niya silang lubos na magpasakop sa kanya. Mateo Kapitulo 6 versikulo 24. Walang sinumang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Nais ng Diyos ang buong pusong pagtatalaga. Ang bahagyang pagsunod ay maituturing pa ring pagsuway. Halimbawa sa buhay. Isipin ang pagmamaneho ng sasakyan habang patuloy na nakatingin sa salamin sa likuran. Sa kalaunan ay mawawala ang iyong focus sa daan sa harap at magkakaroon ng panganib na bumangga. Hindi ka makasusulong ng ligtas kung nakatingin ka pa rin sa likuran. Ganoon din, ang mananampalataya ay hindi makasusulong sa espiritual kung patuloy na namumuhay sa nakaraan. Pagsasabuhay. Suriin ang mga bahagi ng buhay kung saan maaaring hati ang katapatan. Mayroon pa bang dating pamumuhay na patuloy kong ninanais? May mga pagkakataon pa ba akong nakikipagkompromiso at ayaw kong talikuran? May mga kasalanan o pagkakabit sa nakaraan na kumokontrol pa rin sa aking kinabukasan. Manalangin. Panginoon, bigyan mo ako ng pusong hindi hati, na ganap na naghahanap sa iyo. Mahalagang aral #2. Ang pusong hati ay unti-unting magpapahina sa paglago at pagsunod sa espiritual na buhay. 3. Tinatawag ng Diyos ang mga mananampalataya na tumingin sa harapan, hindi sa likod. Sinabi ni Jesus, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kahulugan sa kasulatan. Binanggit ito ni Jesus sa konteksto ng kanyang pagbabalik. Ang mga mananampalataya ay hindi tinatawag na mamuhay habang lumingon sa nakaraan. Tinatawag tayong mamuhay ng may pag-asa at kahandaan para sa hinaharap na inihanda ng Diyos. Ang buhay Kristiyano ay isang paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Filipos Kapitulo 3 versikulo 13 hanggang 14. Kalimutan ang mga bagay na nasa likuran, at abutin ang mga bagay na nasa harapan. Nauunawaan ni Pablo na ang paglago sa espiritual ay nangangailangan ng pagsulong. Kahulugan ng aral. Ito ay tumutukoy sa katotohanan ng pagtitiyaga at pag-asa. Ang mga mananampalataya ay tinatawag na manatiling tapat hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang ang pagsisimula ng paglalakbay, ito ay ang pananatiling tapat hanggang sa wakas. Ang bayan ng Diyos ay nakatuon sa hinaharap. Nakatingin kay Kristo. Nakatingin sa mga pangako ng Diyos. Nakatingin sa buhay na walang hanggan. Halimbawa sa buhay. Ang atleta na tumatakbo sa karera ay hindi mananalo kung patuloy na lilingon upang makita kung saan siya nagsimula. Ang tagumpay ay nangangailangan ng pokus sa patutunguhan. Ganoon din, ang mga Kristiyano ay dapat panatilihing nakatuon ang paningin kay Kristo. Pagsasabuhay. Linangin ang mga gawin na magpapanatili ng iyong pokus sa Diyos. Maglaan ng panahon araw-araw sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Gitling. Maging tapat sa panalangin. Isaisip palagi ang mga prioridad na makalangit. Makisama sa mga taong may takot sa Diyos. Maglingkod ng tapat sa kaharian ng Diyos. Mahalagang aral #3. Ang kinabukasan ng mananampalataya kasama ang Diyos ay higit na mahalaga kaysa sa anumang bagay na kanyang naiwan. Mga gabay sa araw-araw na pamumuhay. Para sa mga pamilya, itaguyod ang tahanan kung saan ang kaharian ng Diyos ang inuuna kaysa sa mga pagpapahalaga ng sanlibutan. Para sa mga kabataan, huwag hayaang ang impluwensya ng kultura at mga kaibigan ang humila sa iyo pabalik sa pakikipagkompromiso. Para sa mga pinuno sa iglesia, mamuno sa iba sa pamamagitan ng pagpapanatili ng sariling pagtatalaga at pokus sa espiritual na buhay. Para sa mga Kristiyanong nahaharap sa mga tukso, huwag bumalik sa mga bagay na iniligtas ka na ng Diyos. Para sa bawat mananampalataya, patuloy na sumulong sa pananampalataya at pagsunod. Pagwawakas. Ang Lucas Kapitulo 17 versikulo 32 ay nagtuturo ng tatlong katotohanang makapagbabago ng buhay. 1. Tinatawag tayo ng Diyos na iwanan ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Tinatawag ng Diyos ang mga mananampalataya na humiwalay sa kasalanan. 2. Ang pusong hati ay nagdudulot ng panganib sa espiritual. Ang paglingon ay nagpapakita ng maling pagkakabit ng damdamin. 3. Tinatawag tayo ng Diyos na sumulong palayo.
Ang pananampalataya ay nakatuon sa mga pangako ng Diyos sa hinaharap, hindi sa mga pangyayari ng nakaraan. Hamon sa lahat. 3 salita lamang ang binigay ni Jesus. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang mga salitang ito ay nagtatanong sa bawat mananampalataya. Mayroon pa bang nasa aking likuran na mas mahal ko kaysa sa pagsunod sa Diyos? Ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol sa paglingon ng may pananabik sa nakaraan, ito ay tungkol sa pagtingin sa harapan ng may pananalig. Mga Hebreo Kapitulo 12 Versikulo 2. Nakatuon ang ating paningin kay Jesus, ang pinagmulan at tagapagpatibay ng ating pananampalataya. Pangunahing aral. Kapag tinatawag tayo ng Diyos na sumulong, huwag nating hayaang ang mga nakasanayan at pagkakabit sa nakaraan ang humadlang sa layuning inihanda niya para sa ating kinabukasan. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores ang nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.